Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Kahit matagal talaga ang paggawa nito at maraming pagsubok ang naranasan ng mga saints noon, at ganoon din na marami silang ginawa na mali sa panahon na yan. Sa wakas, natapos ang Kirtland Temple. Sa March 27, 1836, binigay ni Joseph Smith ang dedicatory prayer, ang panalangin para i-dedicate ang templo. Pagkatapos ng dedication ng templo, pwede nang gamitin. So itong dedicatory prayer na binigay ni Joseph Smith, hindi lang galing sa kanya. Sabi talaga ni Joseph Smith na binigay ito sa kanya sa pamamagitan ng paghahayag. So galing sa Diyos itong panalangin. Nakikita natin ang panalangin na ito sa section 109 ng Doctrine and Covenants. Sinulat naman ng binigay ng Diyos kay Joseph Smith at ng binasa ni Joseph Smith. So sa dedicatory prayer, siyempre, isipin natin na, ay, mahalaga naman yan na panalangin, kaya dapat galing naman sa Diyos yan, di ba? Pero hindi lang sa mga ganyan na panalangin ay dapat galing sa Diyos. Yung mga panalangin din natin, dapat sundin natin ang kalooban ng Diyos. Siyempre, gamitin natin ang kalayaan natin pumili para sabihin kung anong gusto natin sa mga panalangin natin, hingin natin ang mga kailangan natin. Pero ang pinakamagandang mga panalangin ay sa mga panahon na sinasabi natin ang mga bagay na gusto ng Diyos na sabihin natin. Binibigay natin ang kalooban natin sa Kanya. Kaya para sa akin, naranasan ko ito sa mga pangkaraniwan ng mga panalangin ko at ganoon din sa mga priesthood blessing na binibigay ko. Pero alam ko na kailangan ko pa rin um, mag-work sa mga ganito. Kailangan na ayusin ko ang buhay ko mas lalo para mas lalo ko ito maranasan. Basahin natin ang isang quote na sinabi ni Arthur R. Bassett. Noong 1976 ito, kaya wala akong nahanap na Tagalog, kaya English lang muna. It seems to me that we need to go to prayer with a more open attitude, as nearly as this is possible, with a more sincere desire to be taught. Perhaps our sole petition initially should be that He will teach us what we ought to pray for. This is, in effect, a request that He will inspire us concerning the questions we should ask, problems we should pose for Him in prayer. Kaya ang sinasabi niya ay ang unang sabihin natin sa mga panalangin natin ay tanungin natin ng Diyos kung ano ang kailangan natin uh, isipin, kung anong dapat tanungin natin, kung anong dapat hingiin natin, kung anong dapat pasalamatan natin, para malaman natin ang kagustuhan ng Diyos. Kung gawin natin yan, mas lalo magiging malapit tayo sa ating Ama sa langit. At yan ang invitation din natin itong linggo. Sikaping sundin ang kalooban ng Panginoon sa iyong mga panalangin. Ipagdasal mo ang nais niyang ipanalangin mo. Sana gawin natin ito palagi. Alam ko na kailangan ko talagang gawin ito mas marami. Kung minsan naalala kong gawin ito pero madalas hindi ko naalala ito. Pero alam ko tutulong ito sa mga panalangin ko at sa buhay ko kung gagawin ko ito. Sige, so itong dedicatory prayer ng Kirtland Temple, sinabi ko kanina na section 109 ito ng Doctrine and Covenants, mahaba naman ito. Mas lalo para sa panalangin, mahaba talaga na ito ng panalangin. Kaya hindi natin mabasa lahat, hindi natin mapag-aralan lahat sa lesson na ito, pero sana basahin natin at pag-aralan natin lahat sa sarili natin, sa pamilya natin, ganyan. Pero ito, mag-focus tayo sa ilang bahagi lang. So una, habang sumasamba tayo sa templo, marami tayong natatanggap ng mga biyaya na karagdagan sa paghahayag na natatanggap natin templo, karagdagan sa mga biyaya na binibigay sa mga tao na nasa kabilang buhay na tinutulungan natin, karagdagan pa sa
sa mga kaalaman na natatanggap natin. Marami talagang mga biyaya na galing sa pagsamba sa templo. Basahin natin ang section 109 verses 14 hanggang 15. At inyo pong ipahintulot, banal na Ama, na ang lahat ng yaong sasamba sa bahay na ito ay maturuan ng mga salita ng karunungan mula sa pinakamabubuting aklat, at na sila ay maghangad na matuto maging sa pamamagitan ng pag-aaral at gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya, tulad po ng sinasabi ninyo, at na sila po ay lumago sa inyo at matanggap ang kaganapan ng Espiritu Santo at maisaayos alinsunod sa inyong mga batas at maging handa na matamo ang bawat kinakailangang bagay. Kailangan man natin ang karunungan at ang kaalaman? Siyempre, lahat tayo kailangan natin yan. Kaya punta tayo sa templo. Kailangan man natin ang gabay ng Espiritu Santo higit pa sa meron na tayo sa buhay natin? Oo, lahat tayo. Kailangan natin ng Espiritu Santo. Mas lalo ngayon sa panahon ngayon na malapit na ang pagparito ni Hesus Kristo. Kaya punta tayo sa templo. Kailangan maging mas organized ang buhay natin? Oo, punta tayo sa templo. Um, Lahat ng mga biyaya na ito, mahanap natin sa templo. Sige, so sa pagpunta sa templo, sa pagsamba sa templo, kailangan maging malinis tayo. Basahin natin ang section 109, verse 20. At nang wala pong maruming bagay ang papayagang pumasok sa inyong bahay upang dumihan ito. Sabi ni Joseph Smith sa panalangin niya na alalahanin natin na binigay ito ng Diyos sa kanya, na kailangan malinis tayo para makapasok tayo sa templo. Hindi dapat pumasok ang madumi. Ibig bang sabihin nito na kailangan maging perpekto tayo? Hindi. Hindi talaga. Hindi talaga kailangan maging perpekto para pumasok sa templo dahil ginagawa tayong mas lalong perpekto sa pamamagitan ng pagsamba sa templo. Pero kailangan hindi naman malaki ang mga kasalanan natin pag pumapasok tayo sa templo. Kung gusto nating malaman kung pwede tayong pumasok sa templo, isipin natin ang mga tanong na meron sa Temple Recommend Interviews. Kung masagot natin ang mga tanong na yan ng tama, at ang mga ito mahahanap naman online, punta lang sa churchofjesuschrist.org at i-search lang yung Temple Recommend Questions, mahanap naman doon. Kaya tanungin natin ang sarili natin ang mga tanong na yan. Kung masagot natin ng tama, ibig sabihin, dapat tayong pumasok sa templo. Kung hindi natin masagot ng tama, dapat magsisi tayo. Depende naman sa problema natin dyan sa mga tanong na yan. Baka kailangan kausapin natin ang bishop natin. Pero basta ayusin natin para makapasok tayo sa templo. Basahin din natin ang section 109 verse 21. At kapag ang inyo pong mga tao ay lumalabag, sinuman sa kanila, mabilis silang makapagsisisi at makababalik sa inyo at kakasihan sa inyong paningin at may papanumbalik sa mga pagpapalang inyo pong inuordeng ibubuhos sa mga iyong nagbibigay galang sa inyo sa bahay ninyo. Kaya ang biyaya ng pagsisisi ay para sa lahat. Sinasabi ni Joseph Smith dito sa panalangin niya na lahat ng mga tao may kasalanan, lahat ng mga tao may oportunidad na magsisi. Siyempre, sinasabi din niya na dapat gawin natin yan ng mabilis. Huwag nating antayin na pagalitan tayo. Magsisi tayo kaagad. Kung matagal tayo nag-aantay na magsisi, matagal din na darating ang blessings. Kaya dapat magsisi tayo kaagad. Sige, so yung isa din na biyaya na natatanggap natin habang sumasamba tayo sa templo ay ang kapangyarihan ng Diyos. Basahin natin sa section 109 verse 22. At hinihiling po namin sa inyo, banal na Ama, na ang mga tagapaglingkod ninyo ay makahayo mula sa bahay na ito ng nasasandatahan ng inyong kapangyarihan at na mapasa kanila ang inyong pangalan
at mapalibutan sila ng inyong kaluwalhatian at ang mga anghel ninyo ang mangangalaga sa kanila. Lahat sa atin, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kailangan natin ang tulong niya. Um, sa sa panahon ng dedication ng Kirtland Temple, habang ginagawa nila yung dedication mismo sa loob ng templo, maraming nakikita ng mga vision ng mga anghel, pati sa taas ng templo, yung mga tao sa labas, nakita nila may mga anghel sa taas ng templo. Marami talagang nakikita ng mga ganyan at lahat sa kanila nakaramdam ng Espiritu Santo. Sa buhay natin, siyempre, hindi naman madalas nangyayari ang mga vision, mga pupunta dito, yung mga anghel na nakikita natin. Pero pwedeng mangyari at ang Espiritu Santo pwede talaga nating maramdaman kahit kailan basta nagiging karapat-dapat tayo. Um, Kaya sana yan ang gawin natin palagi na sumamba tayo sa templo para mas lalo tayo tulungan na maramdaman natin at makita natin sa buhay natin ang kapangyarihan ng Diyos. Again, ang journal prompts natin itong linggo. Anong tulong ang kailangan ko ngayon mula sa Diyos? Kailan ako susunod na pupunta sa templo? Alam ko kung pupunta tayo sa templo, tutulungan tayo ng Diyos. Bibigyan tayo ng kapangyarihan niya para magawa natin ang lahat ng kailangan natin sa buhay. Sige, so isang linggo pagkatapos ng dedication ng Kirtland Temple, yung sa April 3rd, 1836, pumunta ang mga iba doon, yung templo noon na Kirtland, iba konti kaysa sa mga templo ngayon at nagkakaroon din sila ng mga mga meeting sa Sabbath day, isang linggo ito. At sa panahon na yan, pumunta sila doon, nagkaroon sila ng meeting, tapos pagkatapos ng meeting na nagkaroon sila ng sacrament doon, si Oliver Cowdery at si Joseph Smith pumunta sa likod ng veil na meron sila doon. May separate na lugar na ibang lugar doon sa templo na pumunta sila doon. Nang pumunta sila doon, nanalangin sila at nagkaroon sila ng vision. At yung mga nakita nila ay sinulat sa section 110 ng Doctrine and Covenants. So, yung unang nakita nila sa vision nila ay si Jesu Cristo. Dumalaw si Jesu Cristo sa kanila. Basahin natin sa section 110 verses 6 hanggang 7. Magsaya ang mga puso ng inyong mga kapatid at magsaya ang mga puso ng lahat ng aking mga tao na sa pamamagitan ng kanilang lakas ay itinayo ang bahay na ito sa aking pangalan. Sapagkat dingin, tinatanggap ko ang bahay na ito at ang aking pangalan ay paparito at ipakikita ko ang aking sarili ng may awa sa aking mga tao sa bahay na ito. Yan ang sinabi ni Jesu Cristo sa kanila nang pumunta siya doon. Sinabi niya na tinatanggap niya ang templo, ang ginawa ng mga tao na templo. Kahit alam naman ni Jesu Cristo ang puso ng mga tao, alam niya ang mga ginawa nila, alam niya na hindi naman nila ginawa kaagad ng inutos niya sa una, alam niya na hindi sila perpekto, alam niya marami silang pagsubok sa buhay, pero tinanggap pa rin niya ang mga ginawa nila doon para magkaroon ng templo. Ganun din sa buhay natin. Tinatanggap ni Yesu Cristo ng ating Ama sa Langit ang mga ginagawa natin basta sinisikapan natin gawin ang lahat ng kaya natin na sundin ang mga utos nila at na gawin ang mga bagay na alam natin na dapat natin gawin. Siyempre, makakamali naman tayo. Kagaya ng saints noon. Kuminsan, hindi natin gagawin ang mga utos ng Diyos. Kuminsan, kailangan niyang sabihin ng 2, 3, 100 na beses bago natin gawin. Pero ang mahalaga ay nagawin natin. Kung may mga bagay na hindi natin ginagawa ngayon na dapat natin gawin, umpisahan na natin. Kahit hindi natin ginawa ng ilang daan na beses, gawin natin ngayon. Ganoon din sa mga bagay na hindi natin dapat ginagawa natin ngayon, tigilin natin. Huwag na natin gawin ang mga bagay na yan. Pwede na nating umpisahan ang mga bagay na tama ngayon, kahit anong nangyari noon sa buhay natin.
Sige, so sa vision na ito, nang umalis si Jesucristo, pumunta doon si Moises, yung sa Old Testament na prophet. Basahin natin sa section 110 verse 11. Matapos magwakas ng pangitaing ito, ang kalangitan ay muling nabuksan sa amin at nagpakita sa amin si Moises at ipinagkatiwala sa amin ang mga susi ng pagtitipon sa Israel mula sa apat na sulok ng mundo at ang pangunguna sa 10 lipi mula sa hilagang lupain. So ito ay binigay na yung mga susi ng missionary work. Yan basically yung sinasabi dito na pwede na nilang gawin ang missionary work sa buong mundo. Magbahagi sila ng ebanghelyo, makahanap sila ng mga tao na interesado sa ebanghelyo, at ma-convert na nila ang buong mundo basta gawin nila ang missionary work. Sige, pagkatapos niyan, meron naman si Elias. Basahin natin sa verse 12. Katapos nito, si Elias ay nagpakita at ipinagkatiwala ang dispensasyon ng Ebanghelyo ni Abraham. Sinasabi na sa pamamagitan namin at ng aming mga binhi, lahat ng susunod sa amin ng mga sanlinlahi ay pagpapalain. Kaya itong si Elias, hindi natin alam kung sino siya talaga. Yung Elias, baka isang propeta siya noon sa panahon ni Abraham, baka isang propeta siya sa ibang panahon. Yung iba iniisip nila baka si Noah ito. Hindi natin alam talaga kung sino ito. Baka pangalan yung Elias, baka hindi, baka title ito, baka yung tinatawag lang sa kanya dahil sa mga ginagawa niya. Pero hindi naman mahalaga kung sino ito, basta alam natin na ang binalik niya ay ang covenant ni Abraham. Yung ginawa noon na mabiyayaan ang lahat ng mga tao sa mundo dahil sa ginawa ni Abraham na tipan sa Diyos. Kaya binalik ito sa atin para mayroon din tayong mga responsibilidad na meron sa tipan, yung bahagi natin, at ganoon din yung mga biyaya, yung bahagi ng Diyos na binigay. Sige, so pagkatapos ni Elias, si Elijah naman. Basahin natin yan sa verses 13 hanggang 16. Matapos magwakas ng pangitaing ito, isa pang dakila at maluwalhatiang pangitain ang bumungan sa amin, sapagkat ang propetang si Elijah na dinala sa langit ng hindi nakatitikim ng kamatayan ay tumindig sa aming harapan at sinabi, Dingin, ang panahon ay ganap ng dumating na binanggit ng bibig ni Malakayas, nagpapatutuong siya si Elijah ay isusugo bago ang pagsapit ng dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon, upang ibaling ang mga puso ng mga ama sa mga anak at ang mga anak sa kanilang mga ama, upang hindi parusahan ang mundo ng isang sumpa. Sa makatwid, ang mga susi ng dispensasyong ito ay ipinagkakatiwala sa inyong mga kamay, at sa pamamagitan nito, inyong malalaman na malapit na ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon, maging nasa mga pintuan na. Kaya ito ang kapangyarihan at ang mga susi ng temple work. Lalo para sa mga ancestors natin, pero lahat ng temple work. Yung sealing power, ganyan, binalik ni Elijah sa atin, sa panahon natin, sa pangitan ng pagkitain na ito. Kaya sa panahon na ito, kahit dalawang section lang ito ng Doctrine and Covenants, maraming magagandang bagay ang nangyari. Ginagamit natin ang mga susi ng priesthood na ito na binalik sa panahon natin. Marami talagang maganda ay nangyari dahil sa mga binalik na ito. Pero isipin din natin na hindi lang ito ang binalik. Meron pa na binalik pagkatapos nito. Yung iba kay Joseph Smith, yung iba kay Brigham Young, yung iba sa mga ibang propeta, kahit hanggang ngayon. Si President Nelson, meron siyang tinatanggap na revelation para sa simbahan. Meron siyang tinatanggap na mga bagay na kailangan natin gawin. Mga bagay na para sa panahon natin talaga. Kaya dapat makinig tayo sa kanya. At ang isang bagay na sinasabi niya palagi sa mga conference talks,
ay punta tayo sa templo, sumamba tayo palagi sa templo. Kung mahirapan tayo pumunta sa templo, hanap tayo ng paraan. Hingi tayo ng tulong sa Diyos at sa mga ibang tao. Kailangan talaga pumunta tayo sa templo ng madalas. Um, yung madalas, depende naman sa atin kung gaano kalayo tayo sa templo, kung gaano kadali, pero dapat kung gaano kadalas na kaya natin, gawin natin ang pagpunta sa templo. Kung hindi tayo karapat-dapat para sa pagpunta sa templo, dapat maging karapat-dapat tayo. Gawin natin ang lahat ng kaya natin para maging karapat-dapat tayo sa pagpunta sa templo. Dahil tutulong ito sa atin. Tutulong ito sa mga pamilya natin, tutulong ito sa kaligtasan natin, tutulong din ito sa mundo. Dahil tayo ay magiging mas mabuting mga tao, magiging peacemaker tayo. Lahat ng mga kailangan sa buhay natin ay magiging mas malakas sa pagpunta natin sa templo at makakatulong tayo sa mundo para maghanda sa pagparito ni Hesus Kristo. Kaya sana punta tayo palagi sa templo, yung gano'ng katalas na kaya natin, gawin natin talaga ito. At itong iniwan ko sa Panginoon ni Hesus Kristo. Amen. Sige, so sa next week, ang pag-aralan natin ay section 111 at 104 hanggang 114. Salamat sa panonood.